Sama-sama, mga probinsyang sadyang kay kaganda, sa mga tanawin may panghalina. Okay, magandang araw po sa ating mga manonood na ngayon pa lang ay nais ko ng tawaging katropa. Ako po si Police Executive Master Sergeant Macrino Romeo Arpalma II, ang nakatalagang Municipal Executive Senior Police Officer ng Torrijos Municipal Police Station, at pwede po ninyo akong tawaging si Kuya Rino. Kapiling po natin ngayon si Police Captain Van Basco Constantino, ang ating officer in charge. At formal po nating ilulunsad ang ating programa dito sa telebisyon na may pamagat na Tropa. Kuya Van, magandang hapon at congratulations nga ni pala sa iyong natanggap na promotion. Ano ba itong Tropa na ilulunsad natin ngayon, Kuya Van? Magandang hapon din sa iyo, Kuya Rino. Gayon din sa lahat na nakasubaybay sa atin ngayon na mga katropa. Nais ko ring batiin ang ating napakaganda at butihing ina ng bayan ng Torrijos na walang iba po kundi si Honorable Lorna Quinto Velasco, na walang sawa po sumusuporta sa ating mga programa. Gayon din po ang Sangguniang Bayan na sa pamuno po ng ating Vice Mayor or Vice Mayor Doc Ricky de Galicia. Magandang buhay po sa ating lahat. Isang napakalaking biyaya po at pasasalamat sa poong may kapal na tayo po ay magkapili ngayon sa programang Tropa ng Torrijos. At binabati din po natin na magandang hapon ang ating Marinduque Police Provincial Office, Provincial Director, Police Colonel Antonio Cleofe Bilon Jr. at ang staff ng Marinduque Police Provincial Office and all the men and women of our Provincial Office. Batiin na rin natin, Kuya Rino, ang ating ginagalang na Honorable Speaker, kay Lodi. Sir Lodi Speaker, Lord Alan Velasco. Magandang hapon po, sir. And syempre, babatiin din natin ang ama ng ating lalawigan, ang presidente ng Governors League of the Philippines, si Sir Presbitero Velasco Jr. And matanong ko lang, Kuya Van, ano ba itong programang Tropa na inilulunsad natin ngayon? Napakagandang tanong, Kuya Rino. Alam mo, ang Tropa ay isang acronym na may makabuluhan at tamang kahulugan sa wikang Ingles. Tropa means Torrijos Responsible Officers for Advocacy. Wow, ang galing naman. Sa unang tingin, Kuya Van, ito ay ang pagpapanatili ng kapayapaan ang tinutumbok dito sa ating problema. Peace nga ni, di ba ga? Ganun na nga, Kuya Rino. Pero alam mo ba na ang salitang peace mismo sa ating tropa ay may mas malalim pa rin kahulugan, Kuya Rino? Okay, ano ba yung kahulugan ng salitang peace, Kuya Van? Okay, maliit na bagay, Kuya Rino. Makinig ka mabuti, Kuya Rino, ha? Ganun din sa ating mga katropang nanonood sa salitang peace. Sa peace, P stands for Pandemic, Resiliency, and Promotion of Tourism. E stands for Effective, Efficient, and Impartial Implementation of the Law. A stands for Active and Good Governance. C stands for Conservation of Natural Resources. And lastly, E stands for Enhancements of Police-Community Relations. Nakakabilib naman, Kuya Van. Kompleto, Ricardo, ang layunin ng Tropa na programa ng ating police station. Makatotoo yan, Kuya Rino. Sa simula't simula pa, ang layunin naman ng ating mga alagad ng batas ay hindi lamang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng ating community. Bagkos ay tumututok din tayo sa halos lahat ng aspeto at sektor ng ating lipunan na ginagalawan at pinaglilingkuran. Kuya Van, matanong ko lang, ano ba yung magiging format ng ating inilulunsad na tropang programa? Well, Kuya Rino, magkakaroon tayo ng malayang talakayan tungkol sa mga mahalagang issues na kinakaharap natin ngayon. Babanggitin natin ang mga alituntunin ng batas na sinasaklaw sa isyong ating natalakay. At the same time, maaari din tayo magbigay ng mga payo, opinyon, at mga puna upang maging mas maliwanag ito sa mga katropa natin. At ngayon nga na inilulunsad natin ngayon itong programang Tropa,
Ano ba yung titulo ng ating pilot episode, Kuya Ban? Yan, napakagandang tanong yan, Kuya Rino. At tunay na napapapanahon ito. Ito ay tatawagin nating Pasko sa gitna ng pandemya. Tamang-tama ka, Kuya Ban. Halos 2 taon na kitang inapahirapan itong COVID-19 at marami na rin mga buhay at kabuhayan ang naapektuhan nito sa buong mundo. At marami na rin yung naapektuhan dito sa ating bayan ng Torrijos at marami rin naman yung nakarecover at tuluyang gumaling. Subalit sa kasamaang palad ay may ilan na binawian ng buhay at sa ngayon ay meron tayong 8 aktibong kaso ng COVID-19 infections. Oo nga, Kuya Rino. At nabago rin takbo ng pamumuhay. Subalit, hindi naman nagpapabaya ang ating pamahalaan. Namimigay sila ng ayuda para kahit papano ay matawid naman ang pang-araw-araw na pangangailangan at maaring kulang at hindi sapat, pero ito ay napakalaking halagang tulong sa oras ng pangangailangan nila. At hindi lang yan, Kuya Van. Lumitaw din yung kabayanihan sa ating mga kababayan na may kakayahang magbigay. At kusa silang nagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Gayon din yung iba't ibang socio-civic organizations na nangalap ng pondo para makapagbigay ng ayuda sa mga lubos na naapektuhan ating mga constituents at sa mga communities. Tayo naman, Kuya Rino, bilang sa mga kapulisan, ay kabilang sa mga frontliners na nagpapatupad ng mga safety at health protocols para masigurong hindi kakalat ang virus infections sa ating pinapatupad na Republic Act 11332 o Bayanihan Act. At marami tayong nahuhuli na lumalabag sa mga protocols, katulad ng hindi pagsusot ng face mask. Subalit, naging sensitibo tayo sa ganitong issue, Kuya Rino. Namimigay tayo ng libreng face mask sa mga nakikita nating na nakakalimot, magdala nito, o yung mga walang kakayahang bumili. At hindi lang yan, Kuya Ban. Alam mo ba na naging malaking programa natin ang Barangayanihan, kung saan ay pinupuntahan natin ang mga mahihirap na barangay at mga communities at naghahatid ng mga ayuda katulad ng mga grocery items na ibinibigay natin sa mga tao at naghahandog din tayo ng libreng sakay sa mga nadadaanan nating mga kababayan na patungo dun sa ating destinasyon. At syempre, Kuya Rino, ang ating kapulisan ay bumuo din ng Station Health Unit o SHO na siyang unang nagmumonitor ng health status ng ating mga tropa. At nagbibigay din ng mga lecture at symposia sa lahat ng mga barangay dito sa ating bayan. Para na sa ganoon, malaman nila kung paano iiwasan, lalabanan at susugpuin ang COVID-19. At naging opportunity din ito, Kuya Ban, para matuklasan natin yung iba't ibang tourist destinations dito sa ating bayan. Alam mo ba na napakaraming mga lugar na dinadayo dito sa atin at tunay nga namang nagkaroon din ng karagdagan trabaho o employment yung ating mga kababayan na tumatao dito. At syempre pa, yun ay nagbigay sa atin ng iba yung pag-asa at pride na rin ng ating mga kababayan para sa ating napakagandang bayan ng Torrijos. Tama ka dyan, Kuya Rino. Nagkaroon din, siyempre, Kuya Rino, ng business opportunities ang ilan natin mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga food sectors. At nakikita din naman natin ang patuloy pa rin ang proyekto ng ating pamahalaan na nagdudulot ng trabaho sa ating mga kababayan. And nagkaroon din ng iba't ibang libangan ang ating mga kababayan para makalimutan nila at hindi masyadong isipin ang dinudulot na depression ng COVID-19 infections. Nagkaroon tayo ng mga plantitos and plantitas and naging source of income din nila ito sapagkat marami rin yung mga dumadayo at mga kababayan din natin mismo na natutuwang bumili ng mga magagandang halaman at mga bulaklak. Tama ka dyan, Kuya Rino. Sa ngayon nga, mapalad pa tayo, Kuya Rino, dahil unti-unti tayong nakakabalik sa normal. Sa katunayan, ang Marinduque at karamihan sa mga probinsya dito sa Pilipinas ay categorized na sa Alert Level 2 ng IITF. Ganun ba? Ano ba yung ibig sabihin na tayo ay nasa Alert Level 2? Base sa guidelines ng IATF, Kuya Ban. Okay, Kuya Rino. Ang ibig sabihin ng Alert Level 2
ay nangangahulugan na mas maluwag na tayo. Pwede na mag-accommodate ng 50% capacity ang mga dine-in restaurants and other food services, maging sa mga opisina at iba pang indoor activities katulad ng seminars at meetings. At kapag outdoor activities naman ay 70% capacity ang pinapayagan. Ayun. So, pwede na mag-enjoy ang ating mga kababayan, ang karamihan, lalo na at Christmas season na ngayon, Kuya Ban. Oo naman, Kuya Rino. At hindi lang yan. Kapag nabigyan ng safety seal ang isang establishment, ay pwedeng dagdagan ng additional 10% ang capacity nila at another 20% sa mga lugar na nabakunahan na. At 70% ng priority groups ay A2 at A3. At kamakailan nga lang ay ginawa na ring voluntary yung pagsusuot ng face shield sa maraming lugar at mga establishment, maging ito man ay pampubliko o private na mga establishments, Kuya Ban. Ay siya na, makatotoo yan, Kuya Rino. Pero dapat pa rin tayong mag-ingat na mabuti at huwag maging kampante. Kasi anumang oras ay pwedeng lumala ang sitwasyon katulad ng nangyari ngayon sa ilang bansa kung saan nagkakaroon na naman ng surge o pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 inspections. Tama ka, Kuya Ban. Kaya naman nag-roll out na rin ang ating gobyerno ng booster shots para sa ating mga frontliners at priority groups. And at the same time, ay pwede na rin magpabakuna yung mga minors na may edad 12 taong gulang pataas. Siyempre, mas marami ang bakunado, mas marami ang protektado, mas ligtas tayo. Matanong kita, Kuya Rino, ikaw ba ay fully vaccinated na? Oo naman. Ako ba? At lahat ng ating kapulisan dito sa Marinduque ay 100% fully vaccinated na, Kuya Ban. Okay yan, okay. Bilang mga frontliners, siyempre, tungkulin natin na unang-unang pangalagaan at protektahan ang ating sarili, gayon din ang ating pamilya, at ang buong pamayanan na ating pinaglilingkuran. Makatama yan, Kuya Rino. At yung mga dependents natin na nasa tamang age bracket, ay nabigyan na rin ng bakuna para maproteksyonan ang ating buong pamilya. So, going back dito sa mga protocols natin, Kuya Ban, na tayo nasa level 2 na, alert level 2, ano ba yung mga dapat pa rin natin gawin at obserbahan para patuloy tayong makaiwas dito sa COVID-19 infections? Siyempre, una sa lahat, Kuya Rino, dapat nating pairalin ang disiplina, at disiplina. Magsuot ng face mask sa lahat ng pagkakataon. I-maintain din po ang social distancing, palagi ang maghugas o sanitize ng ating mga kamay, at mag-report sa pagamutan kung may nararamdaman sintomas ng COVID-19 infections. Dapat din tayo maging alerto at updated sa mga tamang impormasyon. Huwag tayong basta maniniwala sa fake news. And dito sa atin sa Torrijos, Kuya Ban, ang daming lugar na dinadayo ng ating mga kababayan, lalo na kapag kagabi. Nandyan yung ating giant Christmas tree, yung ating longest tunnel of lights dito sa Marinduque. And syempre pa, pagka napunta ka dun sa Luneta Park, sa tabing dagat, ay nandun naman yung Bancheto, kung saan ay napakasasarap at napakaraming mga pagkain ang ating mabibili at matitikman. And mayroon din tayong bazaar para sa mga souvenir items at mga damit na pwedeng mabili sa nasabing lugar. Ano ba ang kailangan dyan para makapasok, Kuya Rino, dyan sa tunnel of lights? Parang babalitaan ko may mga mga pwedeng makapasok, pwede lang makapasok. Ay syempre naman, Kuya Ban, meron tayong patakaran at regulasyon para makapasok dito sa ating mga kinagigiliwan at nagagandahang mga attractions ngayong Pasko. Ang oras ng operasyon ay mula alas 6 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, at sa madaling araw naman ay alas 3:30 sa umaga hanggang alas 6 ng umaga. At sa ating health protocols, number 1 pa rin yung pagsusuot ng face mask at pagpapanatili ng social distancing, about 1 to 2 meters dapat magkakahiwalay yung mga pumapasok sa ating pasyalan. And then palagian po tayong maghugas ng kamay at isanitize natin kung hanggat maaari. Pero kailangan, vaccinated pa rin ang ating mga namamasyal, Kuya Ban. No vaccination, no entry. Paano yung mag-BF? Hindi pwede sila mag-holding hands?
Ay, pwede naman. Basta, Kuya Ban, Oh. kailangan lagi ay fully vaccinated at dala nila yung kanilang vaccination card para magkaroon sila ng proof na sila nga ay dapat papasukin at mag-enjoy ng ating mga Christmas attractions. Alam mo, napakalaki ng ginugol ng ating pamahalaang bayan dyan, ano? At yan ay sa pangunguna ng ating minamahal na Mayor, Lorna Quinto Velasco. Sariling pera pa niya ang ginagastos dyan para lamang masiguro na sa kabila ng ating pandemyang nararanasan ngayon, patuloy nating may enjoy. Magkaroon tayo ng iba yung pag-asa at maging makabuluhan yung paggunita natin ng kapanganakan ng ating dakilang mananakop, ang ating Panginoong Hesukristo. Ano naman masasabi mo, Kuya Rino? So, yung kapwa lalaki, magkahawak ang kamay. Ano mo naman masasabi dyan? Pwede mo bang sitahin yan? Ano yan, Kuya Ban? Friends with benefits? Ewan ko lang yan. Napapansin ko lang din ko minsan pag ako nag-duty dyan sa Tunnel of Lights, marami akong mga kababalaga nakikita. Ay baka, Kuya Ban, mga dayo yon at hindi sanay dito sa ating lugar. Kaya baka maligaw, siyempre, kailangan magkakahawa kamay. Ano ka ba naman? Kalar ka talaga. Kaya naman ating local government, Kuya Crino, ay naglatag ng mga regulasyon at patakaran para siguraduhin ligtas ang ating mga kababayan. Tama ka dyan, Kuya Ban, ano? Mahalaga na siguraduhin natin ang kaligtasan ng bawat isa. Katulad ng isang taon, hindi naging hadlang ang pandemya para maging masaya at makabuluhan ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan ng ligtas at mapayapa. Kaya naman, Kuya Rino, ang ating kapulisan at iba pang ahensya ng pamahalaan lokal ay walang sawang at walang kapagurang binabantayan ng ating mga kababayan para siguraduhin sinusunod nila ang mga alituntunin at para makontrol na rin ang daloy ng ating mga dumarating na mga bisita. Okay dyan, Kuya Ban. Talaga namang committed tayo sa pagpapanatili ng kaligtasan at kapayapaan dito sa ating bayan, ano. Pero may nakakabahalang sitwasyon na naman, ano. May lumilitaw na ng bagong variant, yung Omicron. And yung bansang Israel at bansang Japan, nagban na rin ang mga pumapasok ng mga turista sa kanilang lugar. And mayroon ditong panukala na iban yung manggagaling mula sa Hong Kong sapagkat mayroon na rin silang positibong kaso ng Omicron variant. And at the same time, Kuya Ban, may isa pang nakakabahala na nagpapahirap sa ating mga kababayan at naka-hamper o naka-apekto ng malaki sa kanilang kabuhayan. Ano ba yan, Kuya Rino? Ano ba yung nakakabahala na yan? Ito, Kuya Ban, yung African Swine Fever o ASF. Ay, oo nga, Kuya Rino, yan ay nararanasan natin sa mga kababayan natin. So, marami na apektuhan niya ng ASF na yan. So, maraming na depopulation. Okay, Kuya Ban. Yang binabaon natin, tinitest at kapag nakitang positive sa ASF ay binabaon para hindi na kumalat at makontrol natin yung pagkahawa ng mga baboy. And sadya nga namang nakakapanlumong tingnan, Kuya Ban, ano? Kung paano yung pinaghirapan ng matagal ng ating mga kababayan, sa isang iglap lamang nawalan sila ng kabuhayan. At hindi lamang naman dito sa Torrijos natin nararanasan yung paglaganap ng ASF, ano? Bagamat ilang barangay pa lang dito sa atin ang naapektuhan, subalit sa ibang mga bayan dito sa Marinduque ay may ilang mga barangay na rin na nakakaranas at naapektuhan ng pagtama ng ASF sa kanilang mga alagang baboy. Oo nga, Kuya Rino, kaisa tayo ng ating mga magbababoy sa kanilang kinakaharap na trahedya ngayon. Libo-libong baboy na nga ang nilibing sa mga barangay ng Dampulan, Tigwi, Sibuyan, Makawayan. Yan ang last na alam ko na talagang na depopulation at na control lang para hindi magkahawa mga baboy dahil sa ASF. And totoo yan, Kuya Ban, ano? At nakakaiyak tingnan yung ating mga kababayan na hinang-hina yung kanilang mga katawan at medyo nade-depress sila, pero ganun pa man hindi nawawala yung pag-asa sapagkat alam nila na patuloy na umaayuda at tumutulong ang gobyerno para sila ay makasalba at tayo naman ay patuloy na nagpapatupad ng mga karampatang hakbang para mapanatili natin na ligtas pa rin at kontrolado natin yung sitwasyon. Siyempre, Kuya Rino. Pero sa kabila ng lahat na yan, Kuya Rino, ay hindi naman nagpapabaya ang ating mga pinuno ng pamahalaan. Siyempre agad sila humahanap ng solusyon
at namimigay ng financial assistance sa mga apektadong magbababoy. Totoo yan, Kuya Ban, ano? At humahanga tayo at sumasaludo sa ating mga kababayan na sa kabila ng lahat ng ito ay napaka-positibo pa rin ang kanilang pananaw sa buhay at nandoon ang hangaring madaling makabangon at harapin ang mga pagsubok at mga hamon ng buhay. Tama ka dyan, Kuya Rino. Kaya nga dyan tayo hinahangaan at kinabibiliban kahit sa ibang bansa. Ang pagiging positibo, ang pananaw kahit nasa gitna ng krisis. Madali tayo makarecover emotionally at malakas ang ating fighting spirit para ipagpatuloy ang hamon ng buhay. Ika nga, habang may buhay, may pag-asa. Totoo yan, Kuya Ban, ano? At ang lahat ng iyan naman ay may uugnay natin sa ating paniniwala sa ating poong may kapal. Na sa kabila ng mga napakatitinding pagsubok, ay lubos tayong umaasa na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Amen, Kuya Rino. At tayo man ay hindi tumitigil sa pagtupad ng ating tungkulin, kahit mahirap, subalit taos noon nating na ipagmamalaki na hindi tayo umiiwas sa ating duties and responsibilities. Oo nga, Kuya Ban, ano? Alam mo, mula nung magkaroon niyang COVID-19 na yan, nung pumutok yan, nag-maintain na tayo ng mga COVID-19 quarantine control point, and then dito sa ASF, meron tayong animal control point na kung saan tinatauhan natin ito 24/7 para masiguro natin na lahat ng mga mamamayan natin ay mapoprotektahan at magiging ligtas. Bagamat hindi maiwasan na magkaroon minsan ng pagkakahawa, subalit nandiyan pa rin yung kahandaan. Binabati natin yung mga taga-Municipal Health Office na pinamumunuan ni Doc Chris Conrad Mangunay, at yung kasamahan niyang mga empleyado ng pamahalaan. Talagang sila yung pagod na pagod at very dedicated na nagpapatupad ng ating mga karampatang dapat gawin para masigurong nakaka-recover at nagiging ligtas yung ating mga naaapektuhang mga mamamayan. And siyempre pa, nagpapasalamat din tayo sapagkat nakakahingi tayo ng augmentation personnel sa ating Marinduque PMFP, na ngayon pinamumunuan ng ating Provincial Director, Police Colonel Antonio Bilon Jr. And gayon din naman ay nagbibigay din ng augment ang taga-Philippine Army at ang CAFGO na nakabase sa Barangay Sibuyaw dito sa ating bayan ng Torrijos. Oo nga, Kuya Rino. Ngayon nga lang 2021, Kuya Rino, ay nakahuli tayo ng 32 wanted persons. At dalawa dito ay kabilang sa mga most wanted persons. Sa illegal gambling naman ay may 11 tayong positive operations na 51 ang kabubuang bilang ng nahuli at nasampahan ng kaso. May isa tayong nahuli sa illegal logging at meron tayong nahuli sa Chainsaw Act at meron tayong isang illegal cockfighting o tupada. Meron din tayong nahuli sa Philippine Coconut Law, 12 sa Republic Act 11332, meron din tayong 5 sa illegal fishing at meron din tayong 2 sa violation of municipal ordinance. Yes, Kuya Ban, at nakakapagmalaking sabihin na sa kabila ng multitasking ng ating mga personnel dito sa Torrijos Municipal Police Station ay hindi tayo nagsasawang paglingkuran ang ating mga mamamayan sapagkat dito pa lang sa illegal gambling, alam mo Kuya Ban, sa 51 na nahuli natin, lahat sila ay nasampahan ng kaso at karamihan dito ay nag-plead guilty na doon sa sa unang hearing pa lang, sa arraignment pa lang. Kaya naman masasabi natin na napaka-epektibo at napaka-positibo ng ating mga ginagawang police operations para mahadlangan pa rin yung mga krimen at iba pang mga hindi kanais-nais na gawain na lumaganap dito sa ating bayan sa kabila ng tayo ay pinahihirapan ng pandemya ng COVID-19 at nakakaranas ng African swine fever yung ating mga alagang baboy. So, naniniwala tayo na sa kabila ng lahat ng ito ay makakabangon tayo. Di ba ga? Tama ka dyan, Kuya Rino. Tuloy lang ang laban. Habang may buhay nga, sabi nga, may pag-asa. Kaya tuloy lang ang laban, Kuya Rino. Ano naman masasabi ngayon sa araw na ito ngayon, Kuya Rino? Hindi mo ba birthday ngayon?
Hindi pa naman, Kuya Ban. Alam mo naman tayo parehong Capricornian, ano? Pero pwede namang araw-araw, birthday natin, di ba ga? Ang balita ko, ikaw ay presidente ng Puksa. Naalala mo ba yung Puksa? Alam ko rin ang ibig sabihin yan, pero pakipaliwanag mo nga sa ating mga kababayan, Kuya Ban. Ayan. Ito pong aking kasamaan si Kuya Rino. Siya po ang presidente po ng Puksa. Dahil po siya ay birthday ngayon, birthday namin. Andres po ngayon, Andres Bonifacio Day. Kaya birthday po namin dalawa. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Puksa? Pambansang ugnayang sunod-sunuran sa asawa. Puksa. And itindig natin yung ating karapatan, Kuya Ban. Wala munang magsasaing, wala munang maglalaba, wala munang maglilinis ng bahay. Day off natin ngayon at ipaglaban natin yan, Kuya Ban. Correct ka dyan. Okay, at pansamantala po tayong titigil at magbibigay daan sa ilang mga patalastas. Bakit ang bilis magawa ng bakuna? Bukas na dialogo. Mayroong tuloy-tuloy na pag-uusap sa pagitan ng mga regulatory bodies at maagang nakakapagbigay ng abiso ang mga developers ukol sa kaligtasan at bisa ng bakuna. Focus. Pinagsama-sama ng gobyerno, akademya at mga developer ang kanilang kakayahan upang bigyang pansin ang layuning ito. Pera o resources. Nagkaroon ng incentive ang mga developers dahil may siguradong bibili ng produkto nila kung ito ay nasiguradong iligtas at epektibo. Bakit kinakailangang bumili ng Pilipinas ng iba't ibang brand ng bakuna? Sa kasalukuyan, wala pang kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng sarili nitong bakuna. Para masigurong may sapat na supply ng bakuna para sa lahat, nakasalalay ang bansa sa pagbili ng mga bakuna, pagsali sa mga Phase 3 clinical trials, at pagsali sa mga multilateral na negosasyon gaya ng COVAX facility. Ano ang pinagkaiba ng EUA sa full market authorization? Ang pagbibigay ng emergency use authorization ay isang risk-based na proseso sa pagsusuri ng mga bakuna o gamot na kasalukuyang pinag-aaralan bilang tugon sa mga public health emergency. Layunin nitong mapabilis ang pagkakaroon ng access sa mga bakuna o gamot sa panahon ng pangangailangan. Tinitignan ng prosesong ito ang kalidad, kaligtasan at bisa ng mga sinusuring bakuna o gamot. Samantalang, ang full market authorization ay binibigyang pahintulot sa mga fully developed therapeutics or vaccines. Ang ibig sabihin nito na ang mga produkto ay ganap ng kumpleto ang Phase 4 clinical trials at nakapasa sa initial registration requirement na 3 taon na monitored release bago mapagkalooban ng market authorization para sa general use. Ano ang mga isasaalang-alang sa brand ng mga bakuna na ibibigay sa mga priority groups? Isinasaalang-alang ang mga sumusunod sa pagpili ng bakuna. Track record ng manufacturer o developer, kapasidad ng ating infrastructure ukol sa pag-imbak nito, kung ito ba ay ligtas ayon sa Phase 1 at 2 clinical trials, posibleng bisa ng bakuna ayon sa Phase 2 clinical trial, posibleng bisa at kaligtasan base sa naisa publikong interim na resulta ng Phase 3 clinical trial o kung ito ay mayroon ng EUA, at proseso ng pagbibigay ng bakuna. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solusyon sa COVID-19. Okay, at nagbabalik po ang ating programang tropa, ang Turios Responsible Officers for Peace Advocacy. And shout out nga pala sa ating mga manonood, especially sa aking irog, Alice, and kay Ate Ardi, Regional Director Lenny Rio Florido, straight from Calapan City, and also to Kuya Rejan Rio Florido, ang admin ng Turioseños, na isa ding nagbibigay ng kulay sa ating Kapaskuhan dahil sa kanyang mga napakagandang mga palamuti na inilalagay sa ating community.
And hinihikayat po natin ang ating mga kababayan at ang lahat ng mga manonood na samantalahin po natin at makiisa tayo sa National Vaccination Program. Ano? Kahapon lamang, Kuya Ban, nagkaroon tayo ng ang venue natin ay ang barangay ng Tigwi, Makawayan and Talawan. At ngayong araw, nandiyan naman ang ating mga tagapagbigay ng vaccine sa pangunguna ni Doc Chris Conrad Mangunay, sa Barangay Bangwain, Barangay Nangka, at syempre pa sa ating town proper sa Barangay Poblasyon. Oo nga, Kuya Rino. Kaya in-encourage po namin kayo, magpabakuna na po kayo dahil po 3 days po yan na simultaneous po na vaccination. So bukas po, meron pa rin po tayo sa Torrejos na vaccination. In-encourage po kayo, yung mga wala pa, in-encourage po kayo magbabakuna dahil ito po ay napaka-importante para po sa atin dahil kung wala po tayong bakuna, tayo po hindi makakapasok sa iba-ibang establishment. Kaya po, ini-encourage ko po kayo, magpabakuna na po kayo. Huwag po kayo matakot. Kami nga po ay hindi natatakot. Kaya huwag na rin po kayo matatakot. Totoo yun, Kuya Ban, bagamat hindi compulsory o sa pilitan ang pagbibigay ng bakuna, subalit dapat pa rin talaga nating isipin yung kaligtasan ng ating sarili, ng ating pamilya at ng ating pamayanan. Kaya naman, para makasiguro tayo na ligtas, magpabakuna po tayo at ugaliing sumunod sa mga health and safety protocols. O, tama yan, Kuya Rino. So, o nga pala, Kuya Rino, hayaan po mga palang ipaalam ko sa inyo na meron po tayong recruitment pa rin po sa mga kapulisan. So, ini-encourage ko po ang mga nanay na may college graduate na anak, sa mga nag-aaral na gusto maging pulis. Ini-encourage ko po kayo na magpulis kayo dahil marami po ang recruitment. At alam nyo po ba na napakaganda po na maging isang pulis, napakaganda po ng sweldo ng isang pulis ngayon. Alam nyo po ba ang patrolman ngayon ay almost 40,000 pesos ang sweldo. Ano po ba mga qualification nito? Unang-una po, sa babae po, ang height requirements po ay at least 5'2" ang height. Hindi po pwede ang BFF. Alam nyo po ang BFF? Below 5 feet forever. At sa lalaki naman po, ay 5'4" ang height. With eligibility at college graduate po. Kaya ini-encourage ko po kayo, ayan po ang mga requirements po. So makipag-ugnayan lang po kayo sa aming station, sa admin office, para po sa ibang detalye po para sa recruitment po ng PNP. Okay, maraming salamat Kuya Ban, at talaga namang ini-encourage natin yung mga qualified nating mga kababayan na samantalahin ng pagkakataon upang mapabilang sa ating PNP organizations. And shoutout nga ni pala, Kuya Ban, sa aking bayaw na kasama din natin sa tropa. Isa rin itong retired na pulis, si Bayaw Mario Rocha. Baka si Kuya Sabi Dodi. niya, miyembro nga tayo ng uhaw, Kuya Ban. Aba, uhaw Kaya naman. birthday natin ngayon. Ano ba ibig sabihin ng uhaw? Ano nga ba yan, Kuya Rino? Parang ngayon ko lang ulit narinig yung uhaw na yan. Ito yung tinatag natin matagal ng panahon, Kuya Ban. Union of Husbands Afraid of Wives. Aba, Ay, napakagandang pakinggan. Parang api naman tayo dyan. o nga rin, Kuya Ban. Kaya maglalabi tayo, habang si Kuya Speaker, Lord Alan J. Velasco, nandyan pa sa pwesto, ilabi natin na may pangtanggol yung karapatan nating mga kalalakihan. May puksa na nga ni. At kaya nga, siya nga po pala, mga manonood po namin. So, unang-una po ulit, magpapakilala po nga ulit ako sa inyo. Baka po hindi nakakakilala sa akin. Ako nga po ulit si Police Captain. Police Captain na po bukas. Hindi pa po ako promotable. Bukas pa lang po ako mapopromote. December 1 po effectivity. Ako nga po ulit si Police Captain Ban Basco Constantino. Mas kilala po ako sa tawag na si Kuya Ban ay police, hindi magician. Yan. Ano po? Ano, Kuya Rino? Tutula pa ako? Pwede naman, Kuya Ban. Alam mo naman Pwede pa ba yun? namimiss ng ating mga kababayan, yung mga makalaglag pustisong mga tula dyan. Ni Bien? O sige, pagbibigyan natin sila ng tula, ha? O ito, simplihan lang ito. Ito yung tulang rumblon. Sige, tutulaan ko sila, Kuya Rino, ha? O sa mga viewers ko po diyan, pinapaalala ko po sa inyo po, ito pong tula ko ito ay nag-viral na. Alam niyo po ba kung gaano karami ang viewers ko nito? 3.
Baka Okay. 3,000. Hindi, 3 lamang. Madadagdagan na ngayon. O sige, Kuya Rino, tutulaan ko sila para na sa ganon, may iba naman ang ating programa. Siyempre, tropa tayo eh. Sige nga, Kuya Ban, pakitahan mo naman kami. O sige, tutulaan ko kayo ha. Ito po, mga kababayan, ang tula ko. Ang santol, bow. Wow. Nung unang panahon, di pa uso ang bigas. Ang kinakain, buto ng bayabas. Buto ng bayabas na ubod ng tigas. Dugo na ang puwit, di pa lumalabas. Kaya nang hindi lumabas, ako ay nagka-almoranas. Ang santol, bow. Okay ba, Kuya Rino? Okay na okay, Kuya Ban. Ano? Tuwan-tuwa yung ating mga manonood. Shoutout nga pala kay Hanilin Constantino Pentecostes na tuwan-tuwa habang tayo pinapanood, Kuya Ban. Aba, kapatid ko yata yan ah. And then, may nanonood tayo mula sa Gonzaga, Cagayan. Kalayo naman. Si Kapatid- Kuya Chonel Regio Resido Rabe. And alam mo, Kuya Ban, ha? Meron pa tayong viewer from Riyadh, Saudi Arabia. Aba, sikat na tayo. Ano pa lang Oo. tayo? First day pa lang natin ang ating programa. Baka may insecure sa atin si Sir Romeo Mataak niyan, Kuya Ban. Ba, hindi naman yan. Loadin natin yan. Siyempre, Ayaw loadin naman, natin yan. load yan. Hindi pwede mangyari yun. Hindi pwede matibag ang pader. Siyempre, Kuya Rino, babatiin ko rin yung aking asawa, siyempre. Minsan ko lang babatiin daw yan. Baka ngayon, manood ka na aking asawa. Kay Almira Ribamonte. At siyempre sa aking kaisa-isang anak na Unica Hiha na nag-birthday noong November 3. Okay. Shout out kay Almira Constantino at kay BJ Claret Constantino. Okay. Happy lang tayo ha. Birthday ko naman ngayon. Sige, Kuya Rino. And sa aking uniko iho, Kuya Ban, si Aldrin, o Renren. Anak, Aba. aral-aral din pag may time. Medyo nalulugi tayo. Parang Unico Hiho ka. Ako Unica Hiha. Aba, Parang ano ito ah. Ano kaya? Ma-develop ang friendship? ay hahayaan natin silang umusbong ang sariling damdamin, Kuya Ban. Aba, meron bagang 4 wheels yan. Maraming 4 wheels yan, ano? Sige, Kuya Rino, mukhang malapit na tayo matapos. Parang wala na ako masabi. And syempre, Kuya Ban, wag natin kalimutan yung ating Association of Barangay Captains na Oo nga pinamumunuan pala. ni Barangay Captain Greg Palatino, na syempre, sa kanilang pamumuno, sa kanilang mga respective barangays, ay kaugnay natin sila at katulong sa lahat ng ginagawa nating pagpupunyagi para yung pagsisilbi natin ay maging makatotoo at nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan at nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. Tama yan, Kuya Rino. Kaya nagpapasalamat po kami sa ating mga mamayan. Hindi po tayo magiging peaceful province, siyempre, kung hindi nakikipagtulungan ang mga mamayan. Sabi nga po, the people are the police and the police are the people. Alam mo ba, Kuya Rino, na ang Marinduque, sa hindi pa nakakaalam ha, ang Marinduque po ay number 2 peaceful province sa buong Pilipinas. Wow naman. Kaya naman, Kuya Ban, alam mo, nagkakaroon kami ng mga bisita mula sa ibang lugar. Galing yung mga pinsan namin na galing US, nagbabakasyon. Tuwan-tuwa sila dito para daw silang nasa Japan. Kasi minsan, nandoon kami sa Torrijos White Beach around 10 o'clock in the morning. Then, lumipat kami sa Buena Vista, doon sa Hot Spring. Then, all of a sudden, nasa biyahe na kami, naalala niya, nalimutan niya yung cellphone niya sa isang cottage. Alam mo ba, pagbalik namin ng 2 o'clock in the afternoon, nadatnan pa rin namin yung cellphone niya at tuwan-tuwa siya, talagang puring-puri niya yung kultura ng ating mga tao dito sa Torrijos, dito sa buong Marinduque. At talagang kahit saan siya mapunta, pinagmamalaki niya na siya ay nakarating dito sa bayan ng Torrijos at napaka-tapat at masunurin sa batas ng mga mamamayan. Pero alam mo ba, Kuya Rino, na huwag tayo maiinggit sa number 1. Alam ba Kuya Rino, kung sino number 1? Sino naman? Batanes. Kaya tayo mga kababayan na taga Marinduque, huwag po tayo maiinggit sa Batanes kung sila po ay number 1. Dahil alam niyo po ba, ang Batanes, kukunti lang naman po naninirahan dyan. At the same time, prone po ng bagyo yan.
Alam niyo po ba kung gaano kalakas ang bagyo sa Batanes, mga kababayan? Ipapakita ko po sa inyo kung gaano kalakas ang bagyo sa Batanes. Nang sa ganon, hindi na po tayo maingit na mga taga Marinduque. Sige nga, Kuya Ban. Alam ba, Kuya Rino, kung gaano kalakas ang bagyo sa Batanes? Hindi. Alam ba, Kuya Rino, kung gaano kalakas ang bagyo sa Batanes? Ganito po yan. Kapag daw po kayo sa Batanes, nakasakay sa kabayo, napangiti ang kabayo at nasalubong ang bagyo, mababalatan ang kabayo. Ganyang kalakas ang bagyo sa Batanes. Kaya huwag ka na maingit, Kuya Rino. Lakas naman nun. Malakas talaga, Kuya Rino. At ito pa, Kuya Rino, kung gaano kalakas ang bagyo sa Batanes, ipapakita ko sa inyo. Para sa ganun, hindi na po sila maingit. Alam ba, Kuya Rino, kung gaano kalakas? Oh. Ito, kapag daw po kayo sa Batanes, napaihi at hindi pa kayo tuli, nadaanan kayo ng bagyo, matutulian kayo. Aba! Ganyan kalakas ang bagyo sa Batanes, Kuya Rino. Makapunta nga dyan, Kuya Ban, at makapagsama ng marami-raming mga kakilala. Ang sabi nung kabarangay ko sa Bagusilang, ang sabi, ay Kuya Ban, may diabetes nga ni. Hindi pwede masugatan. Pero alam mo, Kuya Ban, despite na napakalakas ng mga bagyo na dumadalaw dyan sa Batanes Island, pero nakakatuwa din namang isipin na napakatatapat din ng mga tao dito. Meron silang mga Honest store. store na walang tumataop at kukuha ka lang ng bibilhin mo, ikaw ang maglalagay ng bayad, kukuha ka ng sukli. And isa rin ito sa primerang dinadayong tourist destinations dito sa ating bansa, Kuya Ban, sapagkat napaka-panoramic ng mga views at tunay naman na kapag ka nakarating ka daw sa islang ito, iyong babalik-balikan. Aba? Batanes Island. So, meron din naman tayong semi-Batanes, di ba, Kuya Rino? Nadaanan na nga natin kanina, di ba, sa Dampulan. So, in-encourage po kayong pasyalan din kami na makapasyal dito kayo sa aming bayan, ng Torrejos. Marami pong mga tanawing magaganda po dito. Nandiyan makikita nyo ang Sibuyaw. Yan, napakaganda po. 360 views yan? 360 angles yata yan, Kuya Rino? Okay, Kuya Ban. So, yun And syempre, yung nabanggit mo sa SeaWorld sa Dampulan, Kuya Ban, talagang nagpa-picture pa kita doon kanina at loading ang dating pang pabalat ng magazine. Pang profile pics yun. Saka cover photos, Kuya Rino. Okay, Kuya Ban, at hindi na tayo magtatagal at asahan natin yung ng ating mga katropa na nakasubaybay sa atin na sa susunod na pagkakataon, marami pa ring mga makabuluhang mga isyo at mga talakayan ng ating iahandog sa kanila. Sige po, bago po ako magpaalam, hayaan niyo po muna ang pasalamatan ko po ang mga sumusuporta po sa aming sa Torrejos Municipal Police Station, sa pangunguna po muli ng aming minamahal at ginagalang na Honorable Lorna Q. Velasco, ganun din po sa mga barangay tanod, barangay official, lalong-lalo po sa mga tropa po ng Torrejos MPS. Maraming salamat sa inyo sa pakiisa. Sana po wag po kayo masawa magsuporta sa aking pamamalakad. At syempre, wag natin kalilimutan yung mga simple mga mamamayan na napakasusunurin sa batas na hindi tayo binibigyan ng sakit ng ulo at patuloy na sumusuporta sa mga adhikain ng ating bayan, sa mga adhikain ng ating kapulisan para manatiling mapayapa at ligtas ang ating bayan. Okay, magpapaalam na po kami at hanggang sa muli. Maraming salamat mga katropa.